Diktadurang Marcos, environmental activists, kinidnap at coral reef sa West Philippine Sea, naglaho. Kumusta for me? This is a war. Joseph and welcome to News Item Worthy Recap Weekly Edition number 17. Ito ang mananaig na balita noong ika-27 hanggang ika-23 ng Setyembre 2023. Skip to the timestamps provided if it piques your interest. Kaya maganda na for the blazing selective summation. DepEd Diktadoryang Marcos babaguhin na. Sa isang leak memo na kumalat sa social media, mamamata ng isang direktibo para baguhin ang topic ng grade 6 curriculum sa third quarter from Diktadoryang Marcos to just diktadura. Iginit ng mga DepEd officials na nomenclature change lamang ito o just the term na i-apply para i-represent ang isang malaking paksa into a classified term. Kasama ang revision na ito sa bagong release na matatag curriculum na atin nang natalakay noong mga nakaraang linggo. So, check that out. Maraming umangal sa revisyong ginawa ng DepEd sa curriculum ng ating mga estudyante. I mean, you're basically sanitizing the Marcos's name. I know that nothing will really change in the details itself, but why bother changing it anyway? Baka maging obsolete ang ating mga librong nabili at nakomisyon dahil rito kung tatanggalin natin yung pangalan ng tatay ng kasalukuyang presidente na nag-benefit from disinformation campaigns para manalo in a landslide because of the glamorization of his father. Talaga nga namang napaka-suspicious. And I'm not even saying na inuutos ito ni BBM o ni Sara. Not that they're trying to veer them away from that path anyway. It could just be an unnecessary change to appease or make headline. Get the attention of the office of the president to incur favor. Pabor-pabor lang naman kasi yan. Hindi man niya inutos dahil nabalita at naging pangmalawakan ang diskusyon sa naturang pagre-rebisa and that they stood their ground, talaga nga namang mapupunta sa good side ang mga opisyales na nag-implement ng mga direktibong ito. Kahit sabihin mong si Marcos Sr. pa rin ang subject at topic ng curriculum, the symbolical removal ng kanyang name indicates the dawn of minute changes that coalesce into a bigger snowball until their name is completely washed. Basically, itong mga maliliit na changes sa ating curriculum, unti-unti ay magbo-ball up. Pag pinagsama-sama, ay lalong lalaking problema in terms of the sanitization of the names of the Marcoses. Napaka-unnecessary ng change na ginawa ng DepEd. I mean, bakit? Nasasaktan ba yung feelings ni BBM? Well, I gotta tell you, facts don't care about your feelings. This is one of the few things I will actually use Ben Shapiro's quote kasi it fits my narrative. Napaka-impresyonable ng ating mga estudyante kaya dapat i-hammer in natin sa kanila ang mga kasalanan at violation ng rehimeng Marcos sa libo-libong taong pinapatay, tinorture at ikinulong. Irresponsable ang mga taong ino-obscure ang topic na ito. Nababawasan ang impact ng emphasis ng term na diktadurya at ang relasyon nito sa pangalang Marcos, at least in a Filipino context. They should be a paraya. Kinasusuklaman ng taong bayan dahil sa pagtataksil sa ating kabihasnan. Hindi nga dapat tumakwayang si BBM. Si Marcos Sr. lang naman ang nagkaroon ng diktadurya maliban sa unang president ng ating bansa na si Emilio Aguinaldo. I mean, see what I did there? Some of the attention and stigma was diverted. Kumaga, it's a simple mind arithmetic. Para mabawasan ang stigma sa Marcos name dahil sa dominasyon nito sa konotasyong diktadurya, i-average out with a better received person by the academia, Emilio Aguinaldo, nababawasan yung lala kasi it's a simple, well, they're both dictators and one of the dictators is called a hero. So maybe being a dictator isn't really that big of a deal. At least yun yung magiging subconsciously relation ng word diktadurya. Maaring ma-divert ang topic, pwedeng masanitize ang word na diktadurya at Marcos kung parehas nating i-classify na diktadurya ang ginawa ng ating bayaning Emilio Aguinaldo at despot na si Ferdinand Marcos. Now, obfuscate yung tunay na definition nito, yung konotasyon ng salitang diktadurya at ang relasyon nito sa pamilyang Marcos. Many can argue that the Confederacy President and Union President Abraham Lincoln were both dictators. So is Pol Pot, Lee Kuan Yew, Hitler, Deng Xiaoping at Chiang Kai-shek. Pare-pareho silang diktador, at least in their own right. Sure, technically right naman ang klasifikasyon nila bilang diktador, pero may varying degree of severity at implementation. That's why I don't outright denounce dictatorships. Maraming klasifikasyon
severidad at flavors ang mga rehimeng ito. I'm anti-Marcos dictatorships but I'll be a pro-Lee Kuan Yew or Paramount Leader dictatorship. Maraming nuance sa ganitong bagay. Hindi siya black or white, nor should it be. What I'm trying to say is mababawasan ang emphasis ng diktadorya at ang relasyon nito sa rehimeng Marcos. Pati na yung konotasyon nito sa salitang diktadorya dahil hindi lahat ng dictatorship, one way or another, ay masama. Dapat magstay ang curriculum outline as just Dictadura Marcos dahil ang change from Dictadura Marcos to just Dictadura ay slight but psychologically at subconsciously a massive paradigm shift. And besides, kapag sinabi naman nating diktador in the Filipino context, si Marcos lang dapat ang nasa isip natin. Hindi yung mga edge cases dahil sa technicalities. Tawagin niyo na akong semantic pervert pero that's the way it goes. At least, cognitively speaking. 51st Martial Law Declaration Anniversary. I'm so lived up right now, dude. Ginunita ng iba't ibang grupo ang ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa Pilipinas. Most notably, ang mga grupo ng mga estudyante at mga kabataan sa ilang universidad sa Maynila amid talks of taking away free tuition fees for state universities and colleges, pati ang pagtaas ng tuition fees sa mga pribadong paaralan. Inilala ang pagkitil sa demokrasya sa ating bansa at paghigpit ng kapit ng isang diktador sa kanyang pamahala at bansa. Ang deklarasyon ng martial law ay isa sa pinakmadilim na yugto ng ating kasaysayan sa ating bansa, no matter if you're red or yellow. Red if you believe na talagang maraming komunista at NPA na nagwarrant ng deklarasyon ng martial law, if you're yellow or any other color for that matter, the thousands dead. Ang deklarasyon ng martial law ay isa sa pinakmadilim na yugto ng ating kasaysayan sa ating bansa, ang pagkitil sa libo-libong buhay, mga estudyante, rival politicians, leader at mga karaniwang mamamayan na nagbuwis ng buhay para sa ating kinabukasan. Nakakabinging katahimikan rin ang umalingaw-ngaw sa Malacanang. President Ferdinand Marcos Jr., namesake ng dating presidente at diktador na si President Ferdinand Marcos Sr. ay nakaupo muli sa trono ng kanyang ama, nananahimik sa gilid-gilid doing God knows what with the country facing crisis to crisis. Dapat tayong maging mapamatsyag at mapanuri. It's not come cheap and we should not squander the duty of every man to uphold truth, justice, and freedom, especially in the times and an attempt to deny the preservation of dignity of the thousand victims during the attempt to undermine our bittersweet history through blatant and direct misinformation. Environmental activists nakidnap. Sa isang press conference na inarrange ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, isang arm ng gobyerno upang labanan ng mga komunista o insurgent sa Pinas, nagsalita kasama ng sangkatutak na opisyales ng militar ang mga previously missing na aktivista na nagproprotesta laban sa reclamation projects sa Manila Bay. Sinabi ng mga environmental activists na sila ay nawala at allegedly dinakip ng van ng militar noong 2 ng Setyembre. Isang malaking diversion against the narrative na sila'y sumuko, at least according to the NTF-ELCAC. They said they were allegedly forced to sign the affidavit stating that they're trying to leave the communist movement and that they were, quote, safe and sound in the custody of the military. Nagulat ang mga tao sa conference, pati na ang mga opisyal ng NTF-ELCAC at mga militar sa biglaang pahayag ng dalawang aktivista. They thought it was a win, supporting their truth of the communists, bagkus isinuwalat ng mga allegedly kidnapped by the government activists ang kanilang bersyon ng istorya kung saan walang pagsukot pag-amin na sila ay parte ng kahit anong communist armed struggle deal to surrender. Because that's what NTF-ELCAC was trying to say. Iginiit naman ng gobyerno na ang kanilang pinirmahang papeles at affidavit ay patunay ng katotohanan. Wala rin daw coercion o pamimilit sa side ng militar sa alleged pilitang pagpirma para sa pagsuko ng dalawang aktivista. Napakatapang ng ating mga aktivista upang sa mismong forum pa ng NTF-ELCAC sila magsasalita laban sa gobyerno at militar. Mga opisyales na nasa kanilang tabi lamang. Talaga nga namang tayo nasa isang madilim na parte na ng ating kasaysayan. Pero to be fair, kailan ba tayo nakakita ng tunay na liwanag? Bilang retalyasyon dahil hindi nag-stick to the script ang dalawang aktivista, pinaplanong kasuhan ng AFP ang dalawa ng perjury. The audacity, maraming resibo tulad ng quote-unquote handwritten letters na nag-i-indicate na gusto nilang surrender, pati na ang paglabas ng video na nagpapakitang sumusumpa ang dalawa sa affidavit with their parents present. Though, my assessment of the video, it seems like there's something in their mind. They look scared. Of course, I won't be saying anything further other than there's a video of. You can watch it if you want. Now ako naman, I don't care much about the reclamation projects in the Manila Bay. It's already there. Marami nang nagawa.
Napalibutan na ang buong seaside view. Bilyones na ang nagastos at isa pa, malaking economic opportunity at prosperity ang maihain sa atin ng proyektong iyan. At saka, ang US ang mismong nag-raise ng concern about the Manila Bay Reclamation Projects dahil isa sa mga kumbadyang na komisyon upang gumawa ng part ng proyekto ay blacklisted ng Washington. Kaninong wish ba sumunod ang mga taong ito if there's even any? Hindi ba pwedeng ang mga aktivista ay concerned citizen lamang? Hindi komunista o pro-US. Concerned environmentalist lang sila. Though I do believe naman na the US government has nothing to do with this. Just the military trying to cover its track and its campaign against communism. Kasi ang US and the activists are on the same side regarding the reclamation projects. Unless they really did commit perjury. Kahit if I disagree sa kanilang posisyon regarding the Manila Bay Reclamation Projects, sinusuportahan ko pa rin ang kanilang karapatan upang magprotesta, magaklas, maghayag, magsalita at magpulo. Isa na namang kaso ng red tagging ang nagpa-proliferate sa ating gobyerno in an attempt to sweep off numerous interest-based deals at extrajudicial activities. Napakadumi ng salitang sosyalista at komunista na ito'y ginagamit ng gobyerno bilang catch-all dog whistle para ma-justify ang kanilang alleged paglabag sa karapatang pantao ng mga taong nagwewelga, nagsasalita at gumagawa. Lahat ng vague leftist o not necessarily in full support of the government will be mislabeled as them working on the behest of the Communist Party of the Philippines and its armed associations, particularly the insurgents. By the way, a follow-up to the red tag hungry ex-USEC of PCOO Lorraine Badoy na dinamanda rin ng isang batikang journalist na si Atom Araulio, hinatulan siyang guilty ng ombudsman sa issue ng red tagging. Ang punishment, reprimand siya. She basically got away with it scot-free, but what do we expect anyway? Narito ang mga minor news na nangyari noong nakaraang linggo. Ferdinand Marcos Magellan Jr. on Singapore for F1 race. Nagpunta muli ng Singapore si President Ferdinand Marcos Magellan Jr. upang manood muli ng F1 race kasama ang kanyang pamilya on an official state visit. Or not. Maybe official business visit? Ikinakatwirang naniniwala ang Pangulo na F1 at hindi golf ang mabisang paraan to drum up business. At least, that's what they say. Pangalawang beses niya na yung ginawa. Last year, of course, maraming umalma at nagalit sa quote-unquote insensitive na foreign trips ng newly elected president amid economic breakdown and crisis. Isang popular game show sa US, Jeopardy, ang nagbansag sa kanya bilang Ferdinand Magellan Jr., a play on his name, the President of the Philippines and the Portuguese explorer that led to the naming of the Philippines as quote, the Philippines. Dahil sa numerous foreign trips ng presidente sa unang taon niya bilang Pangulo ng Pilipinas habang ang bansa'y nakaka-experience ng economic crisis with rampant inflation. Nakapagpulong siya sa Prime Minister ng Singapore habang nanonood ng F1 race upang patatagin ang relasyon ng PH at Singapore. Coral reefs sa West Philippine Sea naglaho na. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga corals ng Rosue o Iroquois Reef na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international law ay naglahong parang bula. Isa sa mga naisip na dahilan ng pagkawala ng mga coral reefs ay environmental sabotage ng China dahil sa umanay kumpulan ng mga barkong China sa lugar noong mga nakaraang buwan at even taon. Nalimas at naubos ang mga natural resources at habitat na tumutulong sa pagpaparami ng mga isda at kanilang tahanan na nasa Iroquois Reef. Isa itong madahas at hindi katanggap-tanggap na sabotahe sa ating soberanya at, of course, viability. Tila scorched earth policy in sea ang kanilang ine-employ. Talaga nga namang napaka-irresponsable at petty. Maaari rin itong makapagpalala sa food shortage dahil sa pagkasira ng mga tahanan at breeding ground ng mga isda. Hindi na nga tayo makapunta sa ating karagatan upang mangisda o magpatrol dito, tapos ganito pa ang mangyayari. Ang iba'y kina-question pa at iginigiit na dynamite fishing ang sanhi nito. Ang iba'y kina-question pa at iginigiit na dynamite fishing raw ang sanhi nito. Hindi ko inaakila ang epekto ng dynamite fishing o kahit ang prevalence nito sa Filipino waters, especially sa mga mamalakaya. Pero masyado namang kontrarya ng posisyon na ito. Ad hoc ang argumento. Hindi nga tayo makapunta doon. Paano tayo makakapag-deploy ng dynamite doon? And do you think the Chinese Coast Guard would let us do that? Of course not. 6 suspects of missing sabongeros detained. Nakadetain na ang 6 na suspects sa Laguna dahil sa pagkawala ng mga sabongero noong January 2022 papuntang Manila Arena upang makipagsabong. Ayon sa mga reports, madaling araw sila nang umalis mula Rizal Province papuntang Manila Arena nang ma-intercept sila ng isang gray van at hindi na nakita pang muli. 2022
2023 bar exam. Mahigit 10,000 Juris Doctor o graduate ng law school ang lumahok sa 2023 bar exams. Ang schedule ng bar examinations ay ang mga sumusunod na takda: September 17, September 20, at September 24. May 14 na testing center ang gagamitin ng ating law practice aspirants. Sa Metro Manila, San Beda University, Manila, University of Santo Tomas, San Beda College, Alabang, University of the Philippines, Diliman, Manila Adventist College, at University of the Philippines, Bonifacio Global City Campus. Sa Luzon, may eksang 3, St. Louis University, Cagayan State University, at University of Nueva Caceres. Sa Visayas, 3, University of San Jose Recolectos, University of San Carlos, at Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation. And lastly, sa Mindanao, 2, Ateneo de Davao University at Xavier University. Ayon kay Associate Justice Ramon Paul Hernando, chairman ng 2023 bar exams, target ng Supreme Court of the Philippines na mailabas ang resulta ng bar exam bago magpasko. Nag-release din ng mga road closures para ma-ensure ang reduction ng distraction like noise, liquor ban, and traffic reroute. Taal Volcano nag-alboruto. Nag-alboruto ang bulkang Taal na halos every year may nangyayari. Naglabas ng 4.5 toneladang sulfur dioxide noong Huwebes. Dahil rito, ilang mga lugar, particularly sa Kalakhang, Maynila, ang nagsuspend ng klase at government work dahil sa imminent threat and danger ng panglanghap ng VOG o volcano smog sa ating mga mamamayan. Ngunit iginiit ng PHIVOLCS na ang smog na nararanasan sa Maynila ay hindi galing sa Taal. Talagang pollution lang yan. Maybe sa taas nito ay may VOG na dahilan kung bakit makulimlim, pero ang nasa baba kung saan tayo huminga, ito ay haze lamang. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition mula sa ika-17 hanggang ika-23 ng Setyembre 2023. Mag-suggest some more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa mga panonood mga kabayang of Warmy. Like, subscribe, and follow my links and socials on Avor Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, paalam. Thank you.